Ba't pa po nila ako kinukontent? Ano po gusto nilang ipalabas? Wala naman na po ako doon, di ba? Sana ang gawin na lang nila, tumahimik na lang po sila. Ang gusto ni Dave ay manahimik ang Manalastas family. Hindi sila pwedeng tumahimik, Dave. Ang dapat na sinasabihan mong manahimik is yung ninong mo, kuno, na bakla na nasa US na TNT. Walang iba kundi si Stephen. 'Di ba? Dapat siya yung sinasabihan mo. Post ng kung ano-ano. Strict to one. Kung ano yung sinasabi nila, sumasagot lang tayo. Yun ang yung sinasabi ko eh. Pag hindi sila tumigil magsalita, alin ang mapapasama? Alin ang lalabas, di ba? Kung ano yung sinubong mo ron, sinasabi mo doon. Pinapalaki naman ng isa. So, siyempre sasagot naman tayo. Kung meron siyang ano doon, sabihan niya yung kinakausap niya, yung kinikwentuhan niya, ganyan. Kasi syempre, hindi mo mapigilan yung pagpo-post nung kausap mo. Eh syempre, saan manggagaling yung kanyang ipopost sa'yo. So syempre, sasagot kami, magpapaliwanag kami para naman dun sa mga naghahanap po ng kasagutan dun sa bagay na yon, eh may parating po namin yung aming part, ay yung aming side. 'Di ba? Imbis na sabihan mo ng manahimik is ang Manalastas, bakit hindi mo sabihan yung ninong mo na bakla kasi binabayaran ka, kaya hindi mo masaway. Dapat tumahimik na lang sila. Hindi na. Aning nagsiselos ka nga ba kay Luis? Aning ko sila. Okay, eto na yung pagsiselos na. Totoo naman, Dave, na nagsiselos ka talaga kay Luis. Ano meron siya nang wala? Ano bang meron ng ako nang wala siya? Marami. Okay, napakarami talaga na meron si Luis at nawala ka. Okay, unang-una na lang, marami ang nagmamahal kay Luis kaysa sa'yo. Teka lang, bilangin mo nga yung mga kasama mo dyan, iilan lang yan dyan. Bilangin mo nga yung nanunood sa live mo, iilan lang yon. Pero kay Luis, kapag naka-live si Luis, no, nandiyan si Luis sa mansion, talagang sobrang masaya ang mga katek Luis. Mas marami ang nagmamahal kay Luis kaysa sa'yo. Kaya inggit na inggit ka kay Luis. Kaya don't compare yourself. Dapat di po tayo nagkukumpara. Kasi pag ako nagkumpara, baka hindi mo kayanin. Okay? So, wag daw ikukumpara si Luis sa kanya kasi baka daw hindi kayanin. Oh, come on. Baka ikaw yung hindi kumakaya kaya ka nagkakaganyan. Hindi mo kinakaya, hindi mo matanggap na mas minamahal ng tao si Luis ngayon kaysa sa'yo. Deserve naman talaga ni Luis na mahalin kaysa sa'yo. Kasi si Luis, mabait na bata. 'Di ba? Sumusunod sa magulang. Hindi katulad mo. Sinuwag mo ang tao na kumupkup sa'yo. Yun lang. Kasi ako po nakikita ko po lahat. Siya po kasi nakikita nyo isa lang eh. Kumbaga nasa mundo siya pero nasa kabila. Patay tayo dyan. Di ba? Nandun lang po Pag-usapan na yun, nasa mundo pero sa kapila. Ako po kasi nasa ano po ako, lahat po nakikita ko eh. Observative po kasi ako, hindi po ako yung isang tao na nakikita ko, mabait siya. Strict to one. Okay. So, ibig sabihin, habang nandun ka sa Manalastas family, sa bahay nila, tinitingnan mo bawat galaw nila. Anong tawag sa'yo kapag ganun ka? Hinahanapan mo sila ng butas na magkamali. Literal na ahas ka talaga. Literal na traidor ka. Bakit mo gagawin yun sa Manalastas family o kung nandun ka sa bahay nila? Bakit mo gagawin na magmanman ka? Sino nag-utos sa'yo? Namanmanan mo sila. Sino nag-utos sa'yo na bantayan mo bawat galaw nila? Sino nag-utos sa'yo na obserbahan mo sila? Para ano? Para makahanap kayo ng butas? Para siraan ang Manalastas family? Kasi kung wala sa utak mo na siraan sila, bakit mo sila binabantayan? Bakit mo sila inoobserbahan? Literal na traidor ka, literal na ahas ka. Bakit? Mabait ba talaga to? Di ba? Mabait siya pero bakit? Hanggang mamaya mabait pa to? Di ba hindi? Kasi may mga ugali tayo hindi natin nakikita lahat. Ako may ugali po akong hindi nyo alam. Totoo po yan. Ako yung aminado ako. Aminado akong hindi talaga ako mabait. Aminado akong hindi talaga ako mabait. Strict to one. Aminado ka naman pala na hindi ka mabait pero bait-baitan ka. Nadulas ka na naman. Pero, minahal ka ng mga katekram. Dahil alam nila na mabait ka. Dahil yun yung pakilala ng tekram o ng Manalastas sa'yo. Dahil pinoprotektahan ka nila. Ngayon, mula sa bibig mo nanggaling na hindi ka naman pala mabait. Yung sinasabi nating behavior niya, Hindi sana hindi na gumanap. yung sinasabi nating behavior na napilit nating kumbaga pina-private, ayaw na nating i-public. Siya na mismo po ang nilabas niya na po ang kanya pong sariling ang kanyang natatagong
attitude. Ginagawa kang mabuting tao ng Manalastas family. Hinuhubog ka para lumaking matino, mabuti at maging mabait. Kaso sabi mo, hindi ka naman pala talaga mabait. Dahil yan na yung ugali mo talaga. Ugaling Divisoria. Sabi ni Marie Chris, samantala pinagtatakpan nila Sir Tekram para hindi siya masira sa ibang tao para maging mabuting tao. Correct. Kasi nga, sinusubukan kasi ng Tekram o ng Manalastas family na hubugin siya para maging mabuting tao. Yun, kaya hindi nilalabas ng Manalastas family, no, kung ano ba talaga yung totoong ugali niya. Kung ano ba talaga, kung gaano kapangit yung ugali ng kargador na to. Hindi nilalabas ng Manalastas family yon. Kasi nga pinoprotektahan at umaasa sila na mababago nila ang pananaw ng batang kargador. Na mababago nila ang ugaling Divisoria ng batang kargador. Na baka sakali na maging kaugali o maging ugaling Tekram o Manalastas family siya. Kaso hindi, ugaling Divisoria pa rin talaga. Diba? Walang perfecto. Eh sila nagpapaka-perfecto. Totoo naman yun na walang perpekto. Okay? Eh yan na naman. Hinusgahan mo na naman ang Manalastas family. Hinusgahan mo na nagpapaka-perfecto ang Manalastas family. Kailan sila nagpaka-perfecto? Nagpaka-perfecto sila o naging stricto sa'yo? Diba? Magkaiba yon. Yung pagiging stricto sa pagiging perfecto. Ha? Magkaiba yon, kargador. Dahil nagiging stricto sila sa'yo, feeling mo perfecto sila. Kahit wala naman silang sinasabi na sila ay perfecto. Dahil mismong alam nila yan na walang taong perfecto. Alam nila na nagkakamali sila minsan. Okay? At never nila sinasabi yon na sila ay perfecto. Stricto sila sa'yo. Hindi sila nagpapaka-perfecto. Ha? Bakit sila naging stricto sa'yo? Kasi nga, gusto nilang mabago yung ugali mo na yan na pinapakita ngayon. Na matagal itinago ng Manalastas family. Bakit itinago? Kasi ayaw ka nilang masira. Kasi gusto nila na mahalin ka ng tao. Bakit gusto nila na mahalin ka ng tao? Kasi hindi mo yung naranasan sa magulang mo. Hindi mo yung naranasan sa ama't ina mo. Nagigets mo ba yon? Sigurado hindi mo magigets yun kasi bobo ka. Pagtapos ng siraan, nakasama mong babalik ako. Pagkatapos kang siraan, aasahan nilang babalik ka sa kanila. Yung asang makipag-usap lang, eh ang akala pala is pag makikipag-usap kasi gusto nating pabalikin. Yung tipong para bang pipilitin natin siyang bumalik. Hindi naman ganun yung ano natin. Kaya makikipag-usap kasi pag-usapan po yung mga mga nangyari at para magkaroon ng proper closure. Kung sino daw nagpaganda, sabi niya, kung sino daw yung nagpaganda ng pangalan niya, sila rin daw yung sumira ng pangalan niya. Ito sasagutin ko yan. Kung umalis siya, nagpaalam lang siya, o inintay niya mag-18 siya, anong sinira? Kung hindi sila nagbitaw ng mga salita ng statement, ba't naman tayo sasagot? Ano sasabihin natin? Yun naman yun eh. Kaya nga yung Kung yung kinakwentuhan nila, hindi nagsasalita, post ng post, sa live stream nila, ano sasagutin natin? Oh. Ba't ka na, sabi ko, di ba sinasabi ko, hanggat hindi kayo titigil na magsasalita dyan, ang kinakalagkad nyo yung bata. Kasi sasagot kami na para sa amin. Oh. Ay, pati tumigil. At ang hindi ko matanggap po yung rin, isa sa hindi ko matanggap yung pinapakain lang siya kasi kinukontent natin siya. Sobrang sabi ko wala na. Ano na siya, yung isip niya, ano na talaga. Anong masasabi yun eh? Kakulay na nung Hindi, mga paano ko sinamahan. masasabi yun? Inatap ka nga eh, di ba? Saan banda ka siniraan? Yan yung tanong ko sa'yo. Eh samantalang inamin mo kahapon. Ha? Inamin mo kahapon. Ha? Na ready ka anuman ang sabihin ng Manalastas laban sa'yo. Dahil meron pa sila at ine-expect mo na may ilalabas pa o may sasabihin pa sila tungkol sa'yo. At sinabi mo na ready ka dahil totoo naman. Saan banda ka siniraan? Ikaw na mismo ang naglabas sa sarili mo niyan eh. Sinabi mo nga, 16 ka pa lang, gusto mo nang umalis at ayaw mo na sa Manalastas family. Pero itinago mo yon. Inilihim mo sa Manalastas family at sa mga nagmamahal sa'yo. Kanino mo lang inamin? Sa ninong Francis mo. Imbis na gawin kang mabuting tao ng Francis, tinolerate ka pa. Hindi mo naisip yung paghihirap
na ginawa ng Manalastas family, hindi mo naisip yung pagprotekta ng Manalastas family para mahalin ka ng tao. Son. Baka hindi na ako ahas, baka maging cobra na ako doon. Di ba? So, aminado siya na nung nandun pa lang siya sa Manalastas family, ahas na siya. Ngayon, kapag binabalik daw siya ng Manalastas family doon, baka maging cobra pa siya. Sabi nga ni Sir Ron, ang tunay na ugali, kahit anong tago man, gawin mo dito, darating at darating ang panahon, lalabas ito. Ganyan si Dave. Magaling na artista. He did it for 5 years. O, tingnan mo. Di ba? Sabi po nila, ahas ako eh. Oh. Sabi po nila, ahas ako. Eh, di ba inamin mo naman na ahas ka? Inamin mo na nga na ahas ka eh. At proud ka pa na kapag pinabalik ka doon, baka maging cobra ka ba? Ka pa. Di ba? Proud na proud ka pa niyan. Eh di pagbalik ko doon, baka cobra na ako lalo. Oh. Ako daw nagsabi. Di ba? Ganon siya ka-proud. Diretso ko. Sabi nga po nila, tingnan mo yung nasa pero kung sila sa likuran ko, di na ako titingin. Strict to 1.